Naalikungatan ako sa masasayang boses na nag-aaharutan, nagkakarusan sa labas ng kwarto. May parang parang masayang-masaya sila na parang may hinihintay silang tao. Kaya bumangon na ako at naglakad palabas ng kwarto. Pagkalabas ko ng kwarto, agad na pumungad sa akin ang aking anak at ang aking asawa. Nang paglingon nila, ay agad nila humiyakap ng mahigpit na mahigpit. At sinabi nila, "Ma, ba't ngayon ka lang nagising? Ang himbing naman ng tulog mo. Kanina ka pa namin hinihintay na magising. Kasi nagluto si Papa na napakasarap na pagkain na paborito mo." "Talaga ba, nak? Sorry na ka. Napuyat ako kagabi. Pero ito na ako. Okay na, halina kayo, kain na tayo. Baka lumamig pa yung aking niluto. Sarap pa naman ito," sabi ng aking asawa at anak. Kaya tumulog na kami sa hapagkainan at simulan na namin kumain. Habang kumakain kami ay napansin kong tumutulo ang luha nila. Kaya napaluha rin ako. "Nak, Han, bakit ang lungkot niyo? Bakit kayo umiiyak? May nangyari ba? May masama bang nangyari? Ano ba nangyari?" Tanong ko sa kanila na malapit ng mabasag ang boses ko dahil umiiyak na ako. "Ma, may sasabihin kami sa'yo. Huwag kang mabibigla, ah." "O sige, ano ba yun, anak? Sabihin mo sa akin." "Ma, pakawalan mo na kami sa iyong puso at halaala. Kasi 5 taon na kaming patay at hindi kami matahimik dahil lagi mo pa rin naaalala at lagi mo may iniisip. Han, tama ang anak mo. Matagal na kaming patay. Pero eto pa rin kami dahil nasa isip at puso mo pa rin kami. Pero huwag kang mag-alala. Lagi ka namin babantayan. Kaya sana pakawalan mo na kami. Let go mo na kami. Hindi ko pa kaya. Hindi ko kaya mawala kayo. Kahit 5 taon na kami. Wala dito sa piling ko. Parang wala na rin akong buhay. Nakakaya mo yan. Nandito lang kami para sa'yo. Papatayan ka namin. Mahal na mahal ka na. Mahal na mahal ko rin kayo.